Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasa drunk and sober si Lucy nang puntahan siya ni Ryan doon. "You look better," sabi nito. Bumalik siya sa seryoso at strikto nitong mukha. "And you look grumpier." Binuntutan pa niya iyon ng tawa. "Ito ang normal na itsura ko," wika naman ito. "So what's up?" tanong niya rito habang umiinom ng milkshake. "Kumusta na kayo ni Gael?" Nagkibit balikat naman siya. "Katulad pa rin ng dati." "Gusto mo siyang suntukin ko?" Kumunot naman ang noo niya. "Ano?" "Malapit na ang Valentine's. May magaganap na ball sa club para sa mga magkasintahan. At may tradisyon kami." "Anong tradisyon?" Sagot naman ni Lucy. "Whoever is your first and last dance, siya ang makakatuluyan mo." Napangalumbaba naman siya. Malabo ko naman siyang maaya sa ball na yon. Saka baka ang kadate niya ay si Elizabeth. "Magtiwala ka sa akin dito. Pumunta ka sa ball kasama ako. Tapos, you want to get him right? Just go with me and you'll see." Sinabi nito sa kanya ang script na hinanda nito para sa kanya. Para sa isang security director. Napaka out of character dito ang ginagawa nito ngayon. Hinaluhalo niya ang milkshake niya. "Okay, I trust you on this." Napatingin siya rito. "Ganoon ka ba ka-bored at ako na naman ang pinagkakaabalahan mo ngayon?" Umiiling naman ito. "It's not every day I see member here get over heels over with someone. I'm not a hopeless romantic, okay? But when you're working for one, mahahawa ka talaga." "Ang tinutukoy mo ba ay si Miss Marie?" Ryan just smiled and left. Mukhang kailangan niyang dumaan kay Marceline para makita kung may gown itong pwedeng ipahiram sa kanya. Marceline was with someone when she's arrived in the boutique. Aalis na sana siya na makita siya nito. She stood up and waved at her. "Commander!" Naglakad ito papalapit sa kanya at niyakap siya. "Long time no see. Parang alam ko na kung bakit ka nandito." "Talaga?" "Sigurado akong katulad din ng rason niya kung bakit ka narito." Turo nito sa kausap nito kanina. Tinignan niya ang kausap nito. Tumayo ito at naglakad papalapit sa kanila. There was something sultry about the woman. She was so beautiful and graceful at the same time. "Hi, I'm Alexa Elostri. You can call me Alex." Ngumiti siya at inabot ang kamay sa kanya. "Lucy na lang," sabi niya rito. "Ang saya ko naman dahil may magagandang babae dito sa club. Napakaswerte ko, hindi ba?" Ngiti-ngiti naman na sabi ni Marceline. "Alam mo ba, Alex, na isang sundalo si Commander?" "Wow, talaga? That's cool." Bahagya pang lumaki ang mga mata ni Alex na tila hindi ito makapaniwala. "Yeah, matagal na." "Ikaw, what do you do?" "Isa akong balerina. Pero umalis ako ng bali ilang taon na nakakaraan para magpahinga at matuto ng iba pang uri ng sayaw." "Talaga? I mean, akala ko you're trying to win Sir JM again. Saka prema balerena ka, hindi ba?" "Hindi ko naman alam na narito siya, nagkataon lang." Lumungkot ang anyo nito. "Alam kong nasa maayos ang trabaho ko at siguro hindi magandang tingnan na naghahasa naman ako ng ibang talent ko. Naalala kong nanood ako ng performance mo sa France. Grabe, nakakalungkot, wala na palang kasunod yun." Tingnan siya ni Alex. "Sorry ha, badaldal lang talaga itong si Marceline." "Okay lang, saka masaya akong makamit ng ibang tao. Parang sikat pala kayo lahat dito sa club." Namula naman si Alex at Marceline. "Hindi naman." Napatigil ito lang tila may naalala. "Oh yeah, the Valentine's ball in a few days, right? Kaya kailangan nyo ng gown,
Tama ba ako? Nagkatinginan sila ni Alex bago sabay na tumango. Nang makabalik naman si Lucy sa bahay ni Gael ay nakita niya itong umiinom sa bar ng alak. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Hi! Oh, nandiyan ka na pala. Hinahanap mo ba ako, Gael? Mayroon akong ilang mga katanungan tungkol sa laro na aming binubuo. Kailangan ko ang tulong mo. Uwi ka nito. Okay. Sana tinawagan mo na lang ako dahil nasa drunk and sober lang naman talaga ako. Ayokong istorbohin ka. Okay lang yun, ano ka ba? Sabay na sila naglakad papunta sa basement nito. Ang aga mo atang umiinom. Nakakatulong to sa akin na pakalmahin ang nerbiyos ko. Tumango naman siya. Gusto mong subukan? Nag-alinlangan siyang tanggapin ang alok nito. Saka sumipsip dito. Napatago naman siya. It was a high-grade whiskey. Hindi na siya napangiwi masyado dahil marami-rami na rin siyang natikman ng mga alak dahil sa mga kasamahan niya. Okay, it's good. Nagustuhan mo yon? Sabi nito habang may mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Yeah, masarap naman. Nang makarating sila sa baba ay marami-rami nga itong naitanong sa kanya. Marami rin siyang naituro rito. Siyempre, may mga bagay siyang hindi pwedeng banggitin dito. Ilang oras yata ang inabot nila. Matapos ang lahat ng pagtatanong nito, naisip niya na ito na ang oras para sabihin ang tungkol sa Valentine's Ball na gaganapin. So, pupunta ka ba sa Valentine's Ball? I always go, you know. Free food. Busy lang talaga si Elizabeth kaya hindi ko siya maaya. Wala yata kaming Valentine's date na magkasama. Oh, that's sad naman. Sayang naman, wika ni Lucy. Bakit mo natanong? Gusto mo bang pumunta? Marahan niyang hinawi ang ilang hibla ng buhok sa kanyang tainga. Isa iyon sa turo ni Ryan sa kanya. Kailangan daw niyang magpa-cute sa harap ni Gael. Niyayaya ako ni Ryan. Malambing na wika niya rito. Naiilang man siya pero sabi ni Ryan, parte ito sa drama nila. Sabi ni Ryan, masaya raw doon. It's worth a try, hindi ba? Lalo na baka hindi na ako makabalik dito. Ryan asked you out? Like to be his date? Mukhang nalilito si Gael. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Oo. Siguro naman hindi siya masamang kasama, Gael. Mukha lang siyang masungit pero malambing naman siya. Okay siya. Ang dagdag niya sa script nito. Pero totoo naman talaga yun. Gusto mo ba si Ryan? Malungkot ang boses nito at ganoon din ang mga mata nito. Anong ibig mong sabihin? Okay, pero gusto mo ba talagang sumama sa kanya? Wika ni Gael. Masaya siyang tumango. Parte pa rin iyon ng drama nila. Bumagsak ang balikat nito na parang natalo. So do you have a dinner plans? Kasama mo na naman ba si Ryan? Tanong nito. Ramdam niya ang pagkadismaya nito. Pero ayaw niyang mag-assume. No, ikaw. May dinner plans ka na ba? Ngumisi naman ito. Nasubukan mo na bang mag-night market ng lungsod? Wait, pupunta tayo roon? Kung gusto mo lang naman. Oo naman. Wait, magpapalit lang ako. Mabilis siyang umakyat patungo sa silid niya para magpalit ng damit. Malamig na kaya malamang ay mas lalamig pa sa gabi. She chose a simple turtleneck sweater, skinny jeans and low-cut boots. Nang makababa siya ay halos matawa siya dahil pareho ang suot nila ni Gael. Para tuloy silang naka-couple outfit. Nang marating nila ang sasakyan nito ay naalala niya ang nasira niya ang sasakyan nito. Bago pala yung sasakyan mo. Oo, kailangan ko magkaroon ng bago. Wika naman ni Gael. Napagastos ka pa ng bagong sasakyan dahil sa akin. Wala akong pakialam, okay? Wika naman ni Gael. Ito ang unang labas niya sa club simula noong mangyari ang misyon niya. Nahuli na ang naiwang Cruz at ang mga alipores nito. She's so safe now. Ang mga puno at ang mga kalangitan ay mas lalong gumaganda sa paningin niya. Hindi niya alam kung dahil wala nang gumagambala sa kanya o dahil kasama niya si Gael. Hindi ako magsasawa sa lungsod na to. Ang ganda, no? Kaya dapat hindi ka nagkukulong sa basement mo. Ang ganda kaya rito. Nasa labas ako ngayon
i-enjoy natin ang lungsod na magkasama. Dahil medyo maaga at wala pang night market, naglakad-lakad muna sila sa mall. Sa lahat ng sulok na titingnan mo ay puro bulaklak. The city was full bloom because February when the city celebrate its flower festival locals called Pinagbinga. Habang nasa veranda ng mall ay kitang-kita ang magagandang cityscape. Marahan ang nahahawi ang mga ulap. Ang mga ilaw na nagmumula sa bawat bahay ay tila mga bituin na nasa bundok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinama ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Sa isang maikling sandali, hinayaan niya ang sarili na mawala. Hayaang alisin ng simoy ng hangin ang kanyang mga alalahanin. Nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata, ay nakita niyang nakatunghay sa kanya si Gael. His eyes were filled with intense emotion. She doesn't want to assume what. Ngumiti ito na matamis sa kanya. Let's dinner? May alam ka bang lugar? Nang maglakad ito ay nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at hinila siya nito. Nilingon siya nito at hinawakan pa ang isa. You're feeling cold? Hinipa nito ang mga magkahugpong nilang kamay. Medyo. Nahiya siya bigla nang may napadaang magbabarkada sa tabi nila at bumulong na, sana all. Parang nasa teleserye. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Hawak pa rin ni Gael ang kamay niya kahit na naglalakad na sila. Wala siya nagawa kundi ang mapangiti na lang. Habang naglalakad sila ay napapansin niya ang mga panakaw na tingin ng mga tao sa kasama niya. Matangkad si Gael sa karaniwang Pilipino. Malakas ang dugong Japanese nito. Noon ay para itong hinugot na anime dahil sa haba ng buhok nito. Ngayon naman ay para itong kasama sa isang J-pop male group. Hindi na siya magtataka kung bakit mapapatingin ang mga ito kay Gael. Malakas naman kasi talaga ang karisma nito. Nakarating sila sa isang kilalang kainan malapit lang sa mall na presyong kayang-kaya. Ang sumunod na ginawa nila ay ang paglalakad sa sikat na Session Road. May mga mag-asawang naglalakad din pababa. Natural lang sa kanila ang magkahawak kamay at maglakad ng tahimik. Nang makarating sa night market, ay namangha siya sa dami ng benta roon. Ang dami niyang sinukat ng mga damit doon. Matiyagang sumama at naghintay si Gael sa kanya. Minsan ay nagtatagal pa siya dahil namimili at tumatawad pa talaga siya. Kahit kakakain lang nila ay bumili siya ng sisig at chicken skin. Pinagmamasdan lang siya ni Gael. Tila ba aliw na aliw ito sa kanya. Hindi ka na naman titigil sa pagkain, hindi ba? Tanong niya habang nakangiti sa kanya. Nagibit balikat naman siya. May space pa sa tiyan ko, Gael. Saka umiinit yung katawan ko kapag kumakain. Ito tikman mo. Nilapit niya rito ang isang peraso ng chicken skin na kinagat naman ito. Tumango-tango naman ito. Somehow, this tasted better than Gael's. Ipa-healthy at pasosyal lang naman yon. Gourmet lahat. Magagalit siya kapag narinig niya yon. Huwag mo na lang kayang sabihin. Babalikan ko pa yung special na carbonara niya. Tumawa ito at umiling-iling. Ipinagpatuloy niya lang ang pagmamasid dito habang kumakain ito. Nang matapos ito ay naglakad sila sa Borham pabalik ng mall. Medyo madilim ang ilang parte ng lugar, kaya iniisip niyang hindi maganda maglakad doon kapag mag-isa ka lang. Hindi pa sila nagtatagal ay may nasalubong na silang isang grupo ng mga kabataan. Nasa 5 ang mga ito. She thought it might be a normal butchadist kids of roaming. Pero nang makalapit sila ay nagsilita ang mga ito. Mali siya. It's a gang. Boss, mukhang mga bisita. Amin na ang mga cellphone nyo, sabi ng parang leader ng mga ito. Huwag nyo na kaming guluhin kung ayaw nyong ipapulis namin kayo. Mukha ba kaming natatakot? Nagsilabasan na rin ng patalim ang mga ito. Napatingin naman siya kay Gael. Tumango siya na parang hinahayaan siyang gawin ang tingin niya ay tama. Alam niyang hindi sinanay si Gael sa anumang hand-to-hand combat. Hindi niyo ba talaga kami lulubayan at ititigil ang ginagawa ninyo? Muling ulit ni Lucy. Nilapit ng leader ang patalim sa mukha niya. Tama na ang satsat. Napabuntong hininga naman siya. Ayokong gawin ito pero nandito na tayo.
Mabilis niyang sinalag ang kamay nito na ikinagulat ng binata. Sinipa niya ang paa nito para mapaluhod dahilan para mabitawan nito ang hawak na patalim. Sinipa niya iyon at kinuha naman iyon ni Gael gamit ang panyo. Ngayon, titigil na ba kayo? Tanong niya. Ngumisi lang ang isa at nakipagtitigan sa mga kasama nito. Imbes na umatras ay sabay-sabay siya nitong sinugod. Tinuruan siya ni Patch sa ganitong senaryo. Pakiramdam niya ay tila natunaw lahat ng kinain niya at pinagpapawisan na rin siya. Ayaw niyang mapuruhan ang mga bata pa ang mga ito, at alagad pa rin siya ng batas. Tumawag na si Gael sa lokal na pulis at nang makarating naman roon, makalipas ang ilang minuto, sinama rin sila ng police station para mag-file ng report. Ang problema sa mga yan, mga minors kasi, hindi pa pwedeng makulong. Uulit at uulit iyan ang mga yan. Tila nawawalang pag-asa na sabi ng mga pulis. Hindi na ito bago sa kanya. Lahat naman ng lugar ay may mga ganito, kahit pa sa ibang bansa. Pwede ko bang makausap? Sinamahan sila nito sa kinalalagyan ng mga bata. Kayo, tingnan nyo. Natyempuhan ninyong sundalo pa ang huhuldapin ninyo. Sabi nito sa lokal na lengguwahe bago sila iniwan. Alam kong naiintindihan nyo ako. Hindi maganda ang ginagawa ninyo. Nakakapanakit kayo ng mga tao. Ang mga ninanakawan ninyo, may pangangailangan din. May pamilya rin na uuwian. Kung ano man ang meron sila ay pinaghirapan nila. Mga bata pa kayo. Swerte kayo at wala pang naisasampang kaso sa inyo. Pwede pa kayo magbago. Gamitin ninyo ang iyong galing at talino nyo sa mas mabubuting bagay. Pwede kayong magsundalo or pulis. Hindi pa huli ang lahat. Sayang kung magiging ganyan lang kayo. Isa-isa nagsalita ang mga ito. Pare-pareho ng problema tungkol sa kani-kanilang pamilya. Naging sundalo rin ako dahil sa problema sa pamilya. Nabuo ulit kami. Para sa inyo, kung hindi nyo man mabuo ang pamilya ninyo, at least magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. Huwag nyo nang tularan ang tinatahak ng mga magulang ninyo. Nakuha niya ang mga pangalan ng mga lalaki at inirefer ang mga ito na masuri. Lubos ang pasasalamat ng mga ito sa kanya. Hindi niya magagarantiya na gagawin nila ang sinasabi niya, ngunit sapat na para sa kanya na ipaalam sa kanila kung ano ang iniisip niya. Habang pauwi sila ay tahimik siya. Iniisip niya ang tungkol sa mga batang iyon. Hindi niya namalayang nakauwi na pala sila. Magaling ka pa rin tulad ng dati, sabi ni Gael sa kanya habang nakangiti ito. Salamat. Part of the duty yata. Ngumiti lang ito sa kanya. Nagpasalamat siya at naroroon ito. The day of the Valentine's Ball ay nagpadala si Marceline ng makeup artist kasama ang gown niya. They also had Gael's suit for the evening. Hindi naman nagtanong sa kanya ang mga ito. They were professional. Light lang ang makeup na inilagay ng mga ito. Ang hindi lang light na inilagay sa kanya ng mga ito ay ampulang lipstick. Nanatiling nakalugay ang buhok niya na medyo kinulot. Kuha ng mga ito ang gusto ni Marceline at bumagay naman iyon sa gown niya. Tiningnan niya sa salamin ang sarili niya. Mukha siyang elegante sa suot niyang silver silk gown. Ito ay simple lang. Walang mga espesyal na borda, kwintas at disenyo. Ito ay purong kasimplihan at kagandahan lang. Nag-text si Ryan na papunta na ito para sunduin siya. Nang makalabas siya ng kwarto ay nakita niya si Gael na nasa bar ulit. Tumitingin ito sa kanya nang maramdaman siya nito. Na-imagine niya ang pa-slow-mo ng mga teleserye habang bumababa siya sa hagdanan. Ano ang hitsura ko? Sabi niya habang matamis na nakatingin kay Gael. Perfect, sabi naman nito. Inayos niya ang necktie nito. There you look perfect yourself. Nagpunta ang kamay nito sa gilid ng mukha niya. Napakaganda mo. Bago pa siya makapagpasalamat ay narinig niya ang busina ng sasakyan ni Ryan. Si Ryan na yun. I have to go. Magkita tayo sa party ha? Hinalikan niya ito sa pisngi. Agad siyang sumakay sa sasakyan ni Ryan. Ang gwapo nito sa suot nito. Ngayon ko pinagsisisihan ang pagpaplano ko ngayong gabi. Sabi naman ito. Bakit naman? Napakaganda mo para
maging not date ko ngayong gabi. You really think it worked? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang script nila ay hanggang sa pagsasabi lang kay Gael na si Ryan ang kadate niya. Hindi na niya alam ang iba pang plano. Magtiwala ka lang, hindi ba? Wika naman ni Ryan. Kinakabahan siya hanggang sa makarating sila sa wallflower kung saan gaganapin ang ball. May ilang mga magkapareho na ang nando doon. May pa-red carpet pa pala. Kailangan pa nilang magpa-pictures sa harap ng wallflower. Binigyan siya ng corsage ni Amara. Pakiramdam niya ay parang nasa promenade sila. Ay, parang couple of the night. Bagay na bagay talaga kayo. Excited na sabi nito. Huy, hinahinay ka. Baka may sumabog doon. Kalabit naman ni Gael dito. Nang mag-post sila doon niya nakita si Gael sa hindi kalayuan. Mayroon itong madilim na aura sa paligid niya. Wala na ang sweet na Gael na kausap niya kanina lang. Sorry not sorry, sabi naman ni Amara habang nakalabas pa ang dila nito. Pumasok sila at umupo sa table nila. Binigyan sila ng champagne habang nag-aantay sila. Nakakita siya ng mga pamilyar na mukha. Naroon sina Edwin at Mark, kasama ang kani-kanilang mga kadate. Maging ang babaeng doktor ay may kasama rin. Pagtingin niya sa stage ay halos lumuwa ang mga mata niya kung sino ang tutugtog doon. It was no other than Vanity Nolasco. Napakaraming kanta nito. Maganda rin ang disenyo ng ballroom. Magaling talaga si Amara. Pati ang mga finger foods ay nakatikim ng sarap. Salamat sa exclusive catering naman ni Gael. Nagsimula ng tumugtog ang unang kanta nang magpaalam si Ryan sa kanya. Ilang segundo ang nakalipas ay hila-hila na nito ang wala pa ring mood na si Gael. I had to check something. Ayokong walang kasama si Lucy. Hindi ko siya pwedeng iwan sa iba. So ito pala ang plano nito. Bago pa sila makasagot ay naglalakad na ito palayo sa kanila. Tumingin sa kanya si Gael at inilahad ang kamay niya. Maaari ko bang makuha ang iyong unang sayaw? Nawala sa isip niya sa Ryan at tinanggap ang kamay ni Gael. Nakaramdam siya ng init ng katawan niya. Nang kasabay niyon ay malambing na kanta naman ni Vanity Nolasco. Tila ang kapaligiran ay napuno ng pinaghalong pagmamahal, kaligayahan, pagnanasa at marami pang iba. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Gael at ang palad nito ay nakapatong sa maliit na kanyang likod. Bahagya ng dumampi ang hinlalaki nito sa kanyang hubad na balat sa kanyang likuran. Ako na lang dapat ang kadate mo ngayon, naiinis na sabi ni Gael. Tumawa naman siya. Parang ikaw naman ngayon, umalis si Ryan. I know the feeling, it's for the club security. Pinaypaya niya ang nakakunot nitong noo. Let's enjoy the night, okay? Bumuntong hininga ito at bumalik na sa mga mata niya ang matinding emosyong iyon. Nakapila na si Mark at Edwin na para maisayaw ka. Hindi ko alam kung bakit nagpapaalam pa sila sa akin. Dahil kasi paulit-ulit mong binabato si Ryan ng pamatay na tingin at ayaw nilang magkapareho ng kapalaran. Ito naman ang tumawa. Lumiwanag na ang mukha nito at nawala na ang itim na aura na bumabalot dito. I was not. Nakatingin lang ako sa kanya. Oh, sigurado ka? Dumaan naman ang katahimikan sa pagitan nila. You're my first ever dance in this Valentine's Ball since I became a member. Napahigpit ang hawak niya sa balikat nito. Was their first dance special? Para ba talaga ito sa kanya? Ang unang sayaw ko ay kasama ang aking asawa. Wika ni Gael. Pinigilan niya mapabuntong hininga para hindi matuloy ang pag-iyak niya. Hinawakan niya ang baba nito at pinaharap sa kanya. Hindi niya naitago ang mga luha niya. Pinunasan nito iyon gamit ang kanyang hilalaki. I'm sorry kung nasasaktan kita, Lucy. Pinilit niya ngumiti rito. Matagal na nating napatawad ang isa't isa, hindi ba? Pero nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Wika ni Gael. Hindi siya nakasagot. Ayaw niya magsinungaling kay Gael. Marahan siyang tumango rito. Doon ay hinila siya nito, palapit dito. Nakapatong ang ulo niya sa dibdib ni Gael. I'm sorry. I'm trying to make everything's right. At iyon ang nagdala sa kanya
ng higit na sakit at muling bumalik sa realidad. Mag-asawa pa rin sila na naghahangad na mapawalang bisa ang kanilang kasal at mayroon itong naghihintay sa mula sa isang kasal, isang buhay na gustong lumaya mula sa kanya. Walang gabing hindi niya naiisip si Elizabeth. Mayroon pa rin itong masayang buhay sa piling ni Gael. Kung may mawawala man sa kanila, ay siguradong siya yon. Ilang araw na lang ang natitira sa kanya upang makasama niya si Gael. Hindi pa pala niya nababanggit kay Gael iyon. "Hey, nakakadalawang sayaw na kayo. Nakapila ako, hindi ba?" The moment and the tensions broke off when Mark entered their conversation. Kahit na hesitant, hinayaan naman ni Gael na kunin ni Mark ang kamay niya. Bumalik ito sa mesa nila habang pinagmamasdan sila. As expected, the dance with Mark and Edwin were very entertaining. They were flirting with her non-stop. Walang pakundangan din ang reklamo ng mga ito sa date ng mga ito. When it came to the last dance, she was not expecting Gael to ask her hand. Baka sakali ring bumalik si Ryan para sa last dance. Pupunta na sana siya sa CR para magpalipas ng oras nang pigilan naman siya ni Gael. "Pwede ba kitang makasama sa huling sayaw?" "Pero yung tradisyon, Gael." Ngumiti lang ito at hinawakan pa rin ang kamay niya. Baka wala lang itong pakialam. Tinapos nila ang gabi sa isang masayang mga kanta. Nakadalawang baso siya ng mojito habang umiinom lang ng tubig naman si Gael. Ito na rin ang kasama niya pauwi. She sent a thank you note to Ryan and just replied with a wink emoji. What an unpredictable guy. When they went sabay na rin silang umakyat ng second floor. The air was somehow filled with tension of something. Hindi niya alam kung iyong alak lang ba iyon na nainom niya. Pabalik na sana siya sa kwarto niya nang hawakan ni Gael ang kamay niya at itinulak siya sa isang pader. "Gael," bulong niya rito. "Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Lucy." "Hindi kita maintindihan." Wika naman niya. "I want to kiss you." Paos na wika nito. Alak siguro ang nagsasalita pero naalala lang niya ay hinawakan ng kamay niya si Gael sa batok at hinila papalapit sa kanya.